Hello, collective. Welcome to another love reading. Okay, collective reading lamang po ito. Paalala lamang. Kapag collective reading, hindi po lahat makaka-relate dito, for sure. Okay. So, kung tumutugma sa inyo, ibig sabihin, baka pwedeng para sa inyo yung reading. Kung wala namang tumutugma sa inyo, obvious po yun na hindi sa inyo hindi para sa inyo yung reading. Okay? Thank you so much po for dropping by bago man po kayo rito or matagal na. Kung nakapag-like, follow na po kayo, nakapag-subscribe, maraming salamat po. Thank you rin po dun sa mga palaging nag-share ng mga readings natin, mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking tulong po yan. Pati na rin po dun sa mga nagpapadala ng star, super thanks, mga nag-avail ng subscription, nag-join ng membership, mga nag-avail ng private reading. So, isa lang po yung aking official page, which is yun naman yung laging nakalagay sa description ng video ko. Nandun po yung pinaka-link. Okay? Yung mga interesadong mag-inquire, mag-book, tap nyo lang po yung link na yon, mapupunta na po kayo dun sa aking official page. Which is, verified na po yun. May blue check po yun. Okay? Check nyo yun kasi 108k followers po yun. Bakit ko po sinasabi ito? Marami po kasing nagpapanggap na yung page ko or ako. At ang style po kasi nila is i-add friend kayo, i-message kayo. Pagka may ganun, hindi po ako yun. Ha? Kaya, suriin yung mabuti. Yung mga hindi porke kinopya yung pangalan ko, kinuha yung ginrab yung profile pic ko, ako na yon. Okay. At saka kasing sa akin po kasi is page yun. Kaya hindi ko po kayo mai-add friend. Page po kasi yun. Okay? So, ano ba yung main energy muna? Or overall energy ng situation ninyo? The Star card. Connection. Whoa. Okay. So, this person is feeling or thinking na meron kayong special connection. Na ang feeling niya, pwedeng may chance kayo. Okay? May potential, may chance itong connection ninyo. Oh, and then, lumitaw ang star card, which means pwedeng Aquarius energy. But it could be any sign, di lang naman Aquarius. But since lumitaw yung star card, na-associate natin kay Aquarius. Kaya lang, you have the 5 of Wands crossing the main card or main energy. Which means, nakikita niya or nakikita mo yung potential in this connection, but merong potential na kakumpetensya. Okay? So, pwedeng may conflict or pwedeng may, if ever hindi ka rival, kakumpetensya, pwedeng mga tao na against, hindi pabor, kumukontra dito sa connection ninyo. This person enjoys your company.
What this person likes in you, isa sa gusto niya sa'yo is yung, ano mo, sense of humor mo. Okay, so far, yellow roses pa lang yung mga nakikita ko dito. It could be neutral, nasa gitna. No? Hindi pa natin masasabi. So, check pa natin yung ibang energy. Okay, sa ilalim netong crossing card mo is the Lover's card. Gemini energy naman ito, oh. So, may dalawang signs na lumitaw dito. Pwedeng may Aquarius, pwedeng may Gemini. Okay. This is the root of the situation eh. Kung titignan natin tong pattern na to, Celtic cross kasi ito. Wow! So may pinaguhugutan itong person na to. It could be na meron talagang deep connection between you and this person. Kaya naman pala, you or this person sees the potential sa inyong dalawa. Kasi there could be love talaga. Ayan o. Pwedeng may love talaga. Or serious talaga. Okay. So, this person is worried lang kasi pwedeng meron ngang, alam mo yun, pwedeng may mga kontra kasi dito sa relationship nyo or sa connection ninyo. Yun lang yung pinaka worry niya or problema niya. So, maybe this person pwedeng naduduwag siya or pwedeng hindi ganun ka-solid yung ano ba natin sasabihin dito. Paninindigan niya since parang iniintindi pa rin niya yung sasabihin ng ibang tao eh. Okay. There could be other influences. Ayan. Pwedeng may ibang nag-i-influence sa kanya. Kaya siguro nagiging ganyan yung mindset niya. Hindi ko alam kung madali ba siyang ma-impluensyahan. Hindi natin masabi. Malay mo na nai-influensya ng pamilya niya or nai-influensya ng mga malalapit sa kanyang kaibigan. No? Mayroon kasi mga ganun tao na talagang, alam mo yun, nakikinig sila sa, hindi mas sinasabi ko lahat ng mga ganun tao, lahat wala silang sariling bait. No? Pero meron kasi talagang mga tao na nakikinig sila sa mga sulsul o payo. Okay. So, what is the card affecting the situation or the recent past? Check natin. You have King of Cups. It seems na parang nagkaroon siya ng pagmumuni-muni recently with the King of Cups. By the way, water sign energy yan. Pinakikiramdaman din niya yung sarili niya eh. Okay, so etong connection ninyo, dear, lumilitaw dito, ayan, kasi parang sinasabi niya, nakikita nga niya yung potential sa inyong dalawa, pero ayaw niya ma-jeopardize yung inyong friendship. Wow, so ngayon parang medyo na, parang napipick up ko na itong connection na to, pwedeng wala kayo talagang formal na label ba? Kasi parang ang foundation ninyo is friendship na na-develop into love. Pero parang wala pang formal na na usapan siguro or label. Pero kasi dito parang sa ilalim na card ninyo is namumuo na yung
Yes, andyan ang feelings na eh. Queen of Cups, King of Cups, the Lovers. So, maliwanag love na ito. No? Siguro, pwedeng nagsimula kayo sa friendship. Pero yun na nga, nung una siguro, baka nag-hesitate din siya. Kasi nga, pwedeng magkaibigan kayo eh. Doon kayo nagsimula eh. O baka naman nai-intimidate siya or hindi niya alam kung anong magiging reaction mo. Kung siya man yung naunang nagising yung kamalayan niya na natataypan ka na niya. Kung sino man sa inyo yan, okay? Bahala ka na kung energy mo yung tinutukoy dyan o energy ng person mo. Wow! Talagang ipinipilit ng deck mo yung Queen of Cups. Ayan, no? Kita ko yan sa bottom ng deck. Binalasa ko. Yung pa rin yung nahugot ko dito sa ano. Sa next card mo. Eh, this is the area ng what's on your mind eh. Or this might happen. No? So, ibig sabihin, hindi lang siya yung nakakaramdam nung mga binanggit ko kaninang mga scenarios. Ibig sabihin, ikaw din. So, mutual ito. Mutual ang feelings ninyo para sa isa't isa. Hindi lang ikaw yung special para sa kanya, hindi lang siya special para sa iyo, hindi lang ikaw yung nagkakagusto, nade-develop, siya ganun din. So, pareho kayong may feelings na. Ayan, no? In the area ng what's on your mind is nag-e-expand na. Okay? Nag-e-expand na. So, sa'yo, nag-grow na rin itong feelings na to. So, ibig sabihin, hindi na maidi-deny. Okay? Nagkaka-shape na, nagkaka-form na eh. Kaya naman pala may lover's card dito sa bottom ninyo. Okay? Nag-e-expand na itong connection ninyo. Kaya nga, sabi ko nga, kung wala pang label to, kulang na lang siguro yung label. Pero ang crossing card ninyo is kasi the 5 of Wands, so pwedeng may mga kontrabida nga rito. Circumstances man tong kumokontra, or mga tao. Yung mga outside influences kanina, tinutukoy ko dyan. So, what's next or in the near future? You have the 6 of Cups. Sige, latag natin yung kabuuan ng layout. Bira lang ako tupakin guys, mag Celtic Cross. Kasi ang Celtic Cross ay complicated na reading. Bukod dun, mahaba, matagal. So, ngayon, swerte nyo may topak ako. Gumawa tayo ng Celtic Cross. Uy, ganda oh. Wop, tignan natin out. Oh, God. Okay. So, outcome mo is the 3 of Swords eh. The bottom ng deck is the Moon. So, mukhang ano pa to, uncertain pa. Okay. Meron na naman something na na-unveil dito with the 6 of Cups sa near future. Kasi kanina parang na-confuse ako. Sabi ko, bakit ganon? Kung wala pang label to, kung nagsisimula pa lang kayo, bakit may 6 of Cups dito? So ngayon na-figure out ko na this could be a past person mo na. The reason bakit merong friendship na lumilitaw dito is because siguro after ng breakup ninyo, is siguro, hindi ko alam kung nagkaroon pa ng kahit papano naging friends kayo. Hindi ko alam kung kahit papano nakakapag-usap kayo. So ngayon, yun na yung nafe-feel ko. Base sa course ng mga cards mo rito. So, kaya naman pala, there is friendship. Okay? So, wait lang, ayusin ko lang para magkasya yung mga cards natin.
Oh, okay. Pwede kasing magkaiba yung direction ng ano eh, ng path ninyo. Although nakikita ko yung attraction doon, nakikita ko yung nade-develop, nag-e-expand. Pwede kasing magkaiba rin yung gusto ninyong mangyari. No? Base dito sa isang card na to. Humugot kasi ako ng another card dito eh. Pwedeng ano eh, pwedeng hindi kayong dalawa yung problema eh. Pwedeng yung pinaka-timing. Kagaya nga nung sinasabi sa song, we have the right love at the wrong time. Gasgas na yun, di ba? Alam ko, gasgas na yun. Pero pwedeng ganun. Meron kasing something dito na out of sync. Although nakikita ko eh, litaw naman na you have special feelings for each other, mutual, and nag-e-expand, nade-develop pa, nag-grow into love. So, yun na nga. Pwedeng ito ay past person mo or ex mo. At ang nakikita ko with the Six of Cups is the possibility na magbalikan. Mabuhay. Muling maibalik ang pag-ibig, charot. No? Parang kanta na naman yun. Kaya lang natitrace ko na kasi yung pinaka-outcome nyo. Sige, puntahan na natin dito. Si card number 7 tayo. So, what is your energy towards this situation? You have the Empress. Okay. So, you are nurturing something dito. Meron kang something na iniingatan, inaalagaan dito with the Empress. Or something that is growing pa. Sabi ko nga eh, siguro sa side mo mas nag-e-expand since sa'yo lumitaw yung Empress. Okay. So, yun, hindi lang siyang definitely ang nakakakita ng potential dito, kundi pati ikaw. So, sabi ko nga, meron ditong something na hindi ma-deny na feelings. Okay, at pareho kayo na nakakaramdam yan. So, card number 8, wait lang. Pupunta tayo ng ano. Okay. So, the clarifier, lumitaw dito yung doubts. Kaya lang nagkakaroon ka ng doubts eh. Diba, I told you kanina lumitaw yung moon card sa bottom ng deck. Merong uncertain pa rin. So, tumutugma naman dito. So, parang ikaw pala yung medyo on the fence dito. Okay? Kasi sa'yo lumitaw yung doubts card ito. Sabi dito, I recognize the potential between us, but I also harbor some uncertainty. So, ikaw yung medyo, okay, langanin din. Oh. Okay. So, si card number 8 mo is 8 of Wands. Which is yung environment or yung mga outside factors na sinasabi natin. Okay. Ito ay mga paninira, mga intriga, chika-chika. So, yun na nga. Sabi ko nga itong person mo, medyo madali siyang masway ng mga opinions ng ibang tao. Yun yung binabanggit ko kanina na siya yung pwedeng nasusulsulan, nai-impluwensyahan, which is ebidensya rin dito sa card number 8, 8 of Wands. Okay, so may mga speculations, siguro may mga chismis, intriga, paninira, influences ng ibang tao rito. So, isa pa yan sa nagiging blockage dito sa connection ninyo. And sa card number 9 mo naman, in the area of hopes, wishes, or fears, you have the 10 of Pentacles. Okay, dalawang scenario nakikita ko dito sa card number 9 mo. Sige, hugot tayong clarifier. Okay.
Cold talaga usually energy na itong, ewan ko, meron dito sa inyo cold eh. Itong mga blue na nakikita mo. So, this could be your energy or energy ni person mo. Bahala ka na, hindi ako psychic ha. Hindi ko alam kung kaninong energy yan. Kayong nakakaalam niyan. So, meron kasi ditong nasaktan before. Hindi ko alam kung ikaw ba yung sumakit sa kanya or siya yung nakasakit sa'yo. Parang ano na to, parang nagkaroon ng, ewan ko, nagkaroon ba ng trust issues? Oo. Pero ngayon parang na-open uli yung ano eh, parang willing na buksan uli yung puso. Although parang may energy ng pagka-hesitant dito, which is ikaw siguro yun, no? Kasi sa'yo lumilitaw yung mga doubts, uncertainties. Okay, dalawang scenario ngayon nakita ko dun sa Nine of Pentacles mo. Pwedeng family nga niya yung ano, yan. Kasi parang dito parang may family involved. It could either be na yung family niya, yung sumusulsul sa kanya, malaking influence sa kanya, or it could be na meron ng malaking sagabal kung pamilyadong tao na siya. Kasi nga, di ba, kung i-recall natin, pwedeng past person mo siya or ex mo. Hindi natin alam kung after ng relationship ninyo is yung sumunod eh, kung nagkapamilya ba siya doon, hindi ko alam ha. I'm just assuming kasi yun yung nadidetect ko dito sa card na to, card number 10. Okay. Or another eksena, kung hindi yung dalawang binanggit ko na yun. Pwedeng naghahanap ng stability na eh dito sa relationship eh. Hesitant yung isa o ikaw yun, kung ikaw yung medyo sabi ko nga doubtful dito sa person na to. Siguro ikaw, nasaktan ka na before, nagkaroon ka na ng trust issues, pwedeng yun yung naging issue ninyong dalawa, and since nanunumbalik ito, since past ito, or ex mo, siguro parang tinitignan mo muna, pinakikiramdaman mo muna, kasi syempre ayaw mo nang maulit yung mistakes in the past. Ayaw mo nang masaktan. So, ikaw ang hanap mo na in a relationship is stability na pwedeng wala nung una sa inyo. Okay? So, yan. Kasi ito ay area ng hopes, wishes, or fears eh. So, let's go na dun sa pinaka-final card which is the outcome card, no? So, ang saklap besh, kasi ang lumitaw dyan is the Three of Swords. Okay, alam naman natin, na lalo na kung mahilig kayo manood ng readings, alam naman natin na yung Three of Swords is separation, breakup, pagiging broken-hearted, matinding pain. Diba? Or betrayal, or ano ba? Pwedeng third party. So, anong pupuntahan nito? Kung pamilyadong tao na siya, kung yung isang teorya ko dito sa card number 9 mo, itumugma, na pwedeng yung isa sa inyo pamilyado na, so, ibig sabihin ng pupuntahan nito, kung ipupush nyo tong connection na to, kasi nakikita ko na parang mag-grow pa siya, mag-expand eh. So, ipipilit nyo to, ipupush nyo, itutuloy nyo, is malalagay kayo sa third party. Ikaw o siya, kung sino man yung, hindi ko kasi alam kung sino ning may asawa na rito eh, kung tama man yun, yung card na yun. Or eventually, another scenario doon, kung hindi yun yung case, eh pwedeng ito ay mauuwi pa rin sa pagiging broken-hearted, separation pa rin. Hindi pa rin happily ever after yung ending. Yun lang yung nadedetect ko doon. Kasi may, ano rito eh, masasaktan pa uli eh. Magkakahiwalay pa eh. Or worse, magkakaroon ng third party na magiging cause ng breakup. Okay? See? Bugot ako ng clarifier doon.
para sa Three of Swords, and ang lumitaw is letting go. So, in the end, no, dun sa possible outcome nitong connection na to, is ili-let go pa rin. Okay, sabi ko nga, hindi pa rin siya happily ever after. Diba? Right now, the most loving thing you can do is let me go. Kung sino man yung nagsasalita sa inyo niyan. Kasi magiging masakit lang. Tingin ko pa rin, ang ending is magiging painful pa rin with the Three of Swords. Mag-end pa rin talaga, maghihiwalay pa rin talaga. At anong masasabi ko doon? Siguro talagang hindi kayo para sa isa't isa. Diba, kung naalala mo to, sa near future card mo, meron something dito na sinasabi na out of sync talaga. Oo, andun, hindi nyo may deny, pareho kayo may nararamdaman, chorba-chorba, charot-charot, ganito, ganyan. Kaya lang kasi, hindi talaga eh. Diba? Yung binabanggit kong right love at the wrong time, charot. Basta yun, nakikita ko pa rin yung magiging ending ninyo is ili-let go pa rin ito, ang isa't isa. Kung sino man yung magle-let go sa inyo. Okay, yung mga signs na napipick up ko dito, strong energy ng Gemini, Aquarius. There could be Libra or Taurus. So yun, mga signs. And Pisces, by the way. So ayan yung collective love reading ninyo guys. Kung nakarelate kayo, syempre, don't forget to comment, pa-share na rin, pa-like, follow na rin. Take care, God bless, at babush.